we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your Regional TV, bringing you closer to home. Ito ang Regional TV Weekend News. Magandang gabi. Narito ng GMA Regional TV Weekend News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Adrian Prietos, live mula rito sa GMA Bacolod Station. Live mula rito sa GMA Complex sa Iloilo City, ako naman po si Zen Kilantang. Ngayong gabi, makakasama natin ang buong puwersa ng GMA Regional TV sa iba't ibang panig ng bansa. Russell Simorio ng GMA Dagupan Station, Catherine Henry ng GMA Bicol Station, at Daryl Marie Sarmiento ng GMA Iloilo Station. Nariyan din si Fe Marie Dumabok ng Balitang Bisdak at Cyril Chavez ng One Mindanao. Antique Provincial Government naglaan ng 2 milyong pisong ayuda para sa mapektadong empleyado kasunod ng pagkasunog ng isang malaking mall sa probinsya. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Nasa mahigit 300 na empleyadong posibleng mawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya kasunod ng pagkasunog ng isang malaking mall sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito inihanda na ng Antique Provincial Government ang 2 million pesos na tulong para sa mga apektadong empleyado. Huwebes ng hapon ng sumiklab ang apoy sa second floor ng mall. Mabilis na lumakit kumalat ang sunog sa iba pang bahagi ng establishmento. Ang mga empleyado at customer dali-daling naglabasan. Gaman si Mayor. Sa inisyal na impormasyon ng Bureau of Fire Protection, nag-umpisa ang sunog sa women's section ng second floor. Sa laki ng sunog, inabot ng mahigit 24 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ang second floor, may nalis kami daw made of light materials, made of wood or what. So, nag-collapse. Ang mga kahoy dito, mga kahoy dito sa babaw, nagkalahulog na ang mga debris. Umabot sa general alarm ang sunog, kaya mahigit 30 fire stations mula sa probinsya ng Antique, Iloilo at Aklan ang nagresponde. Nag-collapse ang middle portion sa second floor kung sa dindra na galing ng kalayo. Personal accounts pa lang sa mga witnesses. And they were saying while ang Sibera personnel sa mall, they were having their snacks, nakakita sila sa ceiling portion sa ladies wear department located at the western portion ng mall. It's almost in the middle of the second floor. Nga may nagkakalayo sa ceiling portion, nga dasig ang paglatay sa kalayo. Sa drone shots na ito, makikita ang laki ng pinsala sa mall. Electrical in nature ang tinitingnang sanhi ng sunog. Patuloy pa itong bini-verify ng BFP. Sa inilabas na statement ng mall sa kanilang official Facebook page, nagpasalamat ito sa mga rumisponding bumbero mula sa iba't ibang probinsya. Ganon din sa iba pang tumulong upang maapula ang sunog. Nakapag-evacuate naman umanong lahat ng tao sa mall at wala namang nasugatan. Kasama si Cirilo Rinduque, John Sala para sa GMA Regional TV.
Isinailalim na sa state of calamity ang barangay Pasyan sa Moncayo, Davao de Oro dahil sa outbreak ng diarrhea. Nasa 230 na ang nagkasakit ng diarrhea sa barangay Pasyan at 5 na ang namatay. 15 purok ang nagtala na may mga apektadong residente. Ayon sa Municipal Information Office, June 11 nagsimulang magtala ng kaso ng diarrhea sa lugar. Ayon sa Provincial Health Office, taong 2002 pa huling dinisinfect ang lugar. Walang bakod at malapit sa isang rubber plantation ang water source system ng barangay. Kanina, nagsagawa na ng terminal cleaning at disinfection sa reservoir ng water source system sa lugar. Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang insidente at nagbigay na rin sila ng tulong sa mga biktima. Sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Naga City at Camarines Sur, mas mahigpit na health protocols ang ipinatutupad. Karagdagang detalye mula kay Catherine Henry ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia Live. Catherine? Zen, matapos isailalim sa MECQ ang Naga City, 31 bayan at isang lungsod sa Camarines Sur ang isinailalim na rin sa General Community Quarantine. Sa executive order na ipinalabas ni Camarines Sur Governor Migs Villafuerte, ipinatupad nito ang GCQ sa 31 bayan sa Camarines Sur, pati na rin sa Iriga City. Batay kasi sa ginawang pakikipag-ugnayan sa Bicol IATF, napag-alaman na 2 bayan sa Cam Sur ang high risk na sa COVID-19. 20 lugar naman ang konsideradong moderate risk sa sakit habang 10 naman ang low risk. 4 na bayan na lang rin sa probinsya ang minimal risk sa COVID-19 at ang mga ito ang nananatili sa MGCQ. Ang GCQ sa 31 lugar sa Camarines Sur tatagal hanggang Hunyo 30. Sa Naga City, mas pinaigting na rin ang pagpapatupad ng MECQ guidelines kahit na nga hindi kumbinsido ang Naga City LGU sa naging desisyon ng IATF. Nag-deploy na ng 700 na force multipliers ang incident management team kasama pa ang mga uniform security personnel ng lungsod. Naglagay na rin ng checkpoints sa mga barangay upang mabantayan ang mga residente at masigurong essential ang lakad ng mga lumalabas ng bahay. Sa tuyang kanya-kanyang natad, kanya-kanyang komunidad, kanya-kanyang barangay, magtaga-sigato po kita. Kung daita kaya, mag-apod ni dagdag na puwersa. Sa kabilangan ng mga paghihigpit, patuloy pa rin ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Bicol Region. Sa Camarines Sur, punuan pa rin ang COVID-19 isolation at treatment facility ng mga ospital. Sa Bicol Medical Center, 10 pasyente kada araw umano ang ina-admit sa kanilang COVID-19 ward. Umaabot rin umano sa 20 hanggang 30 pasyente ang na-admit araw-araw sa lahat ng pribado at pampublikong ospital sa Naga City. Siguro talagang kaya po ang balansihon kung anong dapat ang gibuhon ang satuyang bed utilization sa COVID ward, kiliming pano. Sa huling tala ng DOH-CHD Bicol, may 195 na bagong kaso ng COVID-19 sa Kabicolan. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso ang Camarines Sur na umabot na sa 6,845. Zen? Maraming salamat, Catherine Henry ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga puso, non-essential establishments, pinahintulutan ng mag-operate sa lungsod ng Iloilo sa kabila ng MECQ status. Probinsya ng Iloilo patuloy ang pagpapatupad ng travel pass at border control checkpoints matapos isailalim rin sa MECQ. Si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok live. Daryl? Layunin ng Iloilo City Government na muling makabangon ang ekonomiya matapos ang pagsara ng ilang mga negosyo. Kaya kahit pa extended ang MECQ status ng lungsod, pinayagan ng magbukas ang ilang non-essential establishments. Bilang tugon sa hiling ng mga negosyante, pinayagan ng magbukas sa 30% capacity ang mga non-essential establishments sa Iloilo City gaya ng massage centers, spas, gyms, salon at mga barbershop. Kaya naman, si Manong Renato pumila na agad sa kanyang barbero para magpagupit. Medyo naampawan konti ng init-init sa ulo.
Lifted na rin ang liquor ban, ngunit 8 a.m. to 6 p.m. lang pinapayagang makabili at hindi pwedeng uminom sa mga pampublikong lugar. Wala na rin ang border control points, maging ang paggamit ng travel pass, itinigil na. So kung may appeal man sila, may letter sila palabot sa aton, sa COVID team, i-forward natin ini sa National IATF kag sa DTI, no? Kay hindi namin pwede i-allow because ara gid sa Omnibus Guidelines. Samantala, sa probinsya ng Iloilo, hindi na aapela sa National IATF ang provincial government sa pagsasailalim sa probinsya sa MECQ. Those issuances made by the governor are actually characteristic na ng MECQ. So, including the travel pass. So, daw wala na din man kita mamag-o sina. Taliwas sa Iloilo City, kinakailangan pa rin ng travel pass at patuloy ang pagpapatupad ng border control checkpoints sa mga bayan sa lalawigan. Dismayado ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter sa desisyon ng IATF na manatili sa MGCQ ang Bacolod City kahit na patuloy pa rin ang pagtaas ng hospital utilization rate, lumulobong kaso ng COVID-19 at pagdami ng mga healthcare worker na nahawaan ng virus. Ang panawagan ng mga doktor, time out para sa medical frontliners sa loob ng 2 linggo. Ayon sa pamunuan ng Regional Hospital, isa sa mga dahilan sa pag-akyat ng kaso ang hindi mahigpit na pagpapatupad ng mga health protocols. Every 100, 5 lang nag-positive, so that's 5%. If you go beyond that, you should start to act. Kay dira ginabutang sang threshold mo ang level para you should have time to react to the situation. So kung pabayaan mo siya, pabayaan mo mga tao, mga maghululat, luya gina ni COVID. Ayon naman sa BCPO, walang tigil ang kanilang pag-iikot, lalo na sa mga bar at restaurants. Subong tumalagsa lang madakpan namon kaga related sa obra, mga call center agents, mga galalakat nga halin sa obraman ga barbecue. Mahigit 20,000 na ang tinikita na lumabag sa minimum health protocols. Karamihan hindi nagsusuot ng face mask. Sa report ng Emergency Operations Center at Bacolod IATF, may 10 COVID-19 positive na sasampahan ng kaso dahil hindi pumayag na ilipat sa quarantine facility kahit makailang beses silang pinuntahan ng extraction team. Seryoso gid kita sa pagpatupa sang ato nga polisiya. Kay ara na sa Omnibus Guidelines sang National Interagency Task Force sang DILG sang DOH. Kag nagalabag ikaw sa RA 11332. Samantala, para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao, sarado muna ang beach resorts, bars, restaurants at coffee shops sa Barangay Punta Taytay at Panukoy sa June 24 kasabay ng pista ni San Juan de Bautista. Adrian, para lang malinaw sa lahat, kahit nabukas ang ilang non-essential establishments sa Iloilo City, bawal pa rin ang pag-operate ng karaoke bars, clubs, cinema, recreational venues, amusement parks, outdoor sports activities, tourist attractions at personal care services. Adrian? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento, ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Hunyo 24 na ang installation kay Cardinal Jose Advincula bilang ika-33 Arsobispo ng Manila. Ito ay matapos na makailang ulit na maudlot bunsod ng COVID-19 pandemic. Pero bago ang inaabangang araw ng kanyang installation, kahapon isinagawa sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa Rojas City, Capiz ang The Rites of the Imposition of the Red Hat, the Giving of the Ring, and the Assignment of the Title o bestowal ceremonies para kay Cardinal Jose Advincula. Pinunganahan ni His Excellency Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, ang seremonya. Isinagawa din ang Thanksgiving Mass at mismo ang Archbishop-elect ng Archdiocese of Manila at Administrator rin ng Archdiocese of Capiz na si Cardinal Advincula ang nanguna. Mahigpit ding ipinatupad ang health and safety protocols sa mga dumalo sa nasabing seremonya at misa. Hindi naman ito binuksan sa publiko dahil nasa ilalim pa ng Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod ng Rojas. Noong Mayo 28 pa sana isasagawa ang seremonya, ngunit sumailalim pa sa 14-day quarantine si Most Reverend Charles John Brown. Receive the red hat as a sign of the dignity of cardinalate, signifying your readiness to act with courage, even to the shedding of your blood, for the increase of the Christian faith, for the peace and tranquility of the people of God, and for the freedom and growth of Holy Roman Church.
Dad, Daddy, Itay, Tatay, Papa. Mga kapuso, ilan lang yan sa tawag natin sa haligi ng tahanan. Sa pagdiriwang natin ng Father's Day bukas, bibigyan natin ng pugay ang lahat ng kanilang sakripisyo sa report ni Cecil Kibod Castro. Normal na sa pamilya na ang padre de pamilya ang nagtatrabaho. Pero iba ang sitwasyon ni Jerry Alesna ng Sitio Suba, Barangay Tuyan sa Naga City, Cebu. 7 taon na siyang nag-aalaga sa 7 niyang mga anak habang nagtatrabaho ang kaniyang asawa bilang job order employee sa Naga City, Cebu. 4 sa kanilang mga anak ay may kapansanan at pawang hindi nakakakita. Ekstra atensyon ang inuukol sa 2 niyang nakakatandang anak upang makatayo. Okay. Kini sila diin man siya ka piogod ane kay atakihon man. Kana mukirig ba kani duha. Mura sa kog kuha na niya. Saan na to mamigihata kino. Timanon gini sila. Ang asawa na si Marichu na katuwang niya sa buhay ay unti-unti na ring lumalabo ang paningin. Pag 2014 kani kay katarak man aw nang nigabon. Nya. Karon kay hinahinay na sad kani. Gamay na lang kayong magkuhan, maglisod na kay kulabang. Pinagkakasya nila ang 370 pesos na kita sa araw-araw. Sinisikap rin ng mag-asawa na mapag-aral ang 3 pa nilang mga anak na babae. Matapos maibalita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang sitwasyon ni Tatay Jerry, bumuhos ang tulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinakita rin ng isang ama sa Negros Oriental ang tunay na pagmamahal sa mga anak kahit buhay pa nito ang kapalit. Sa gitna ng nag-aalburutong apoy na lumamon sa kanilang bahay sa Barangay Dahile, Mabinay, Negros Oriental, hindi nagdalawang isip si Tatay Victorio Bironio na suungin ang apoy, mailigtas lang ang kaniyang 6 na mga anak. Natumba ang gamit nilang gasera na pinagmulan ng sunog. Dahil gawa lang sa light materials ang bahay, mabilis itong nilamon ng apoy. Ligtas ang kaniyang mga anak, ngunit nalapnos naman ang bahagi ng katawan ni Tatay Victorio. Dahil sa kaniyang kabayanihan, marami ang naantig at hindi nagdalawang isip na tulungan ito na magkaroon muli ng tirahan. Hindi man nakakakita dahil sa kanyang kapansanan sa mata, pinipilit ni Mang Sami na maging ama sa kanilang pamilya. Sa kanilang nirerentang bahay sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan, maagang gumigising si Mang Sami. Bago siya pumasok sa trabaho bilang masahista, inaasikaso niya ang kanyang anak na si Rex at kinakasamang si Jane na may kapansanan din sa mata. Masaya ako kasi siya ang naging tatay ko. Kasi hindi siya naging pabayang ama. Tinupad niya yung tungkulin niya bilang ama sa amin. Pero bilang ama, kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Sinasabi ko, bahala ng Diyos. Kung minsan, bago ako kumilos, Lord, kikilos naman po ako. Sana gabayan niyo ako sa pagkilos kong ito nang wala namang mangyari sa akin. Halos tanggapin daw ni Mang Jonathan ng Paratong, Santa Catalina, Ilocos Sur ang lahat ng alok na trabaho sa bukid at construction para matustusan ang maintenance o gamutan sa 13 taong gulang na anak na si Alvin, di niya tunay na pangalan na isinilang na may cerebral palsy. Sulat tamo ti Italyo ko mga muna mam no sa mga pagkata. Sulat tamo ti pangalan mo ti pati banbanog mata na mam no sa mga pagkata mam. Sa kondisyon ng anak, alam ni Mang Jonathan na sila lang ng kanyang kinakasama na si Blisilda ang karamay at sandalan ni Alvin. Sano riga kami, basta mapakang kulag ti pamilya, ti mamiilo ti mesangaldo, pananganan, dagkal nga mga anak kinay, puyosan ma'am. Gaano man kahirap ang buhay, andyan ang mga amang handang suungin ang lahat ng paghihirap. At dahil dyan, saludo kami sa inyo. Happy Father's Day mga kapuso! Ako si Cecil Kibod Castro para sa GMA Regional TV. Iilang insidente ng pamamaril patay ang naganap sa iba't ibang lugar sa Mindanao ngayong linggo. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Cyril? Zen, karamihan sa mga biktima mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang dating alkalde ng Talitay, Maguindanao na kabilang sa drugs watchlist. Patay ang dating alkalde ng bayan ng Talitay, Maguindanao na si Montaser Sabal
alias Sabal na nabaril ng operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group nang inagaw umano ang baril ng police escort niya habang ibinabiyahe siya papunta sa Campo Crame sa Quezon City. Idineklarang dead on arrival si Sabal sa San Juan Medical Center. Kararating lang mula Mindanao, hinuli si Sabal noong Miyerkules sa Batangas Port sa Batangas City. Si Sabal may kasong may kinalaman sa iligal na droga at itinurong supplier umano ng armas at mga bala sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sa Talakag, Bukidnon, dead on arrival sa ospital ang municipal councilor ng nasabing bayan na si Susan Gayonan, 64 anyos, matapos barilin ng riding in tandem suspects sa Purok 2, Barangay San Antonio sa nasabing bayan. Sa investigasyon, bigla umanong sumulpot sa lugar ang mga sospek at binaril ang konsehala sa ulo. Sugatan naman ang 2 tao kung saan ang isa na nakilalang si Luther Joey Bustillo sinubukang agawin ang baril sa mga sospek at ang isa naman na nakilalang si Donna May Tim na nakatayo sa isang tindahan na damay lang. Dinala rin agad sila sa ospital. Agad namang tumakas ang mga sospek sakay sa motorsiklo. Personal grudge ang tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaril at may person of interest na silang sinusundan. Nana daw nagbahad sa ila plus dito po na ito nasairan nga base po sa mga statements sa mga nana dito sa area sa place of incident. Nana ko nagbaras-baras sa ito mga 3 days before sa pagpusil patay kay municipal councilor. Sa Butuan City, patay ang 2 pulis na nakilalang sina Police Executive Master Sergeant Sherwin Roy Kahutol, 42 anyos, at Patrolman Nazar Alstair Libot, 28 anyos, na parehong naka-assign sa Butuan City Police Station 4. Sa investigasyon, nagmonitor ang 2 pulis na nireport na may 5 armadong lalaki na nakita umano sa may Purok 5-A Upper Tagulahi sa Barangay Antungalon, umaga noong Martes. Habang nasa game farm na pag-aari ng dating hepe ng Butuan City Police na si Colonel Camilo Fuentes ang mga pulis, bigla umanong dumating ang 10 armadong lalaki na pinaniniwala ang mga miyembro ng New People's Army. Dinisarmahan umano ang mga pulis at tinali ang mga kamay at pinagbabaril. Agad tumakas ang mga armadong lalaki. Mariing kinundina ng Caraga Police ang pangyayari at nangakong pananagutin ang mga responsable sa pamamaslang. Sa Cotabato City, hawak na ng Cotabato City Police ang CCTV footage sa pamamaril patay sa barangay chairman ng Bayan ng Kalanganan na si Muhammad Dani Darping sa St. John Street, Rosary Heights 8 sa nasabing lungsod. Ayon sa hepe ng Cotabato City Police Office, hindi pa nila mailalabas ang CCTV dahil sa patuloy na investigasyon. Pero aniya, riding in tandem criminals ang may kagagawa ng krimen na nangyari sa nirerentahang bahay ng biktima. Ayon naman sa pamilya ng biktima, matagal nang may nagbabanta sa buhay ng biktima. Zen, pangako ng pamahalaan ng kapulisan na mabibigyan ng linaw at solusyon ang mga pamamaril na nangyari sa Mindanao. Zen. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhanan ng video ng kapulisan ng isang bypass operation na humantong sa pagkamatay ng 3 katao na sangkot di umano sa iligal na droga. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatuto. Sa video makikita ang isang dark-colored na sasakyan na bumabaybay sa madilim na daanan sa barangay Manipis sa lungsod ng Talisay. Dito, gagawin ang transaksyon sa iligal na duga. Kani mo ni? Tawag ibalik. Bad. Oh. Kamu na ni Bad? Sige. Sige Bad. Armas ninyo, armas. May isang lalaki ding bumaba sa sasakyan sa unahan, nagbukas ng compartment at may kinuha sa loob. Matapos ang palitan, bahagyang lumayo ang pusher buyer at dito naganap ang di inaasahan. Okay, positive mga item ha. Positive. Ready ha. Ready. Amas! Batay! At dito na nangyari ang habulan hanggang nakatakas ang sasakyan ng masuspitsadong drugista. Sa dragnet operation ng Joint Forces ng mga pulis sa rehiyon, namataan ang itim na sasakyan sa barangay Taptap patungo sa Trans-Central Highway. Nagpaputok di umano ang mga sakay ng nasabing sasakyan at napilitang gumanti ang kapulisan. Patay ang 3 lalaking sakay ng sasakyan na kinilalang sina Libon Bargayo, Christopher Lim at Boyet Rama. Nakuha sa kanilang posisyon ang 10 kilong shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos.
May nakwaring Armalite at isang 38 kalibre na baril. Kaning duha, kani si Aparisi o si Boyet Rama, formerly na ni sila nga na-arrested na ni sila sa San Fernando Police Stations because of series of shooting incidents, and then they are also considered as gun for hire. And another information also given to us that mga membro din sila diha sa kulto, no? Doon na sila mga ituhuan nga agud-agud. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Ito ang Regional TV Weekend News. Patuloy na ipinapatupad ng provincial government ng Cebu ang swab upon arrival policy na mga returning overseas Filipinos at overseas Filipino workers. Samantala, provincial board nakatakdang magpasa ng resolusyon na mag-iimbita sa mga eksperto ng National IATF base na rin sa utos ng gobernador upang tingnan muli ang COVID-19 protocols. Hetong live report ni Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Fem? Yes, Adrian, nakatakdang magpulong ang mga kasapi ng Cebu Provincial Board ngayong Lunes upang maipasa ang resolusyon na mag-iimbita sa mga eksperto ng IATF. Ayon kay Board Member John Ismael Jimbo Borgoña ng Cebu 3rd District, nabukas ang Provincial Board na makinig sa habig ng IATF. Ito'y kaugnay sa pinag-uutos ng IATF na swabbing sa OFWs at ROFs 7 araw sa kanilang pagdating sa bansa. Sa kasalukuyan, ipinapatupad pa rin ang swab upon arrival sa mga international passengers sa Mactan Cebu International Airport. Ayon kay Board Member Borgoña, magpapatawag sila ng special session sa oras na makatanggap sila ng confirmation galing sa IATF. Wa man sa nato isira na to ang ato mga dunggan ug tingnan sa maminaw sa ilahang basis, medical basis nila. Pinanindigan ng board member na lehitimo ang ipinapatupad na polisiya ng lalawigan kung saan ang executive order ng gobernador ay pinagtibay naman ng provincial ordinance na sumusuporta sa swab upon arrival. Hantod nga wa ning gideklara na invalid, padayon din siya. Sa Senate hearing na isinagawa nitong linggo, nagpresenta si Governor Gwen Garcia ng mga datos na sumusuporta sa polisiya na pinapatupad ng Cebu. Iginiit ng gobernador na malaki ang respeto ng Cebu kay Presidente Rodrigo Duterte na nakakuha ng malaking boto mula sa lalawigan noong nakaraang eleksyon. Subalit, paliwanag ni Governor Garcia, kailangang ipatupad ang rule of law. Sa pag-adapt ng Provincial Board sa kanyang EO, naging batas ang swab upon arrival na direktiba niya. As we all know, a provincial ordinance, unless declared ultra vires in a proper court, is the local law of the land, in accordance with Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code. I cannot unilaterally set aside the implementation of an ordinance, lest I be accused of dereliction of duty. Taliwas sa pinag-utos si Presidente Rodrigo Duterte na ipatupad sa Cebu ang protocol ng IATF. Hindi nagpatinag ang gobernador dahil pwede di umano siyang sampahan ng dereliction of duty dahil nakapaloob na sa isang ordinansa ang swab upon arrival policy. Nanindigan si Governor Garcia na wala siyang nalabag na batas dahil pinapatupad pa rin nila ang kautusan ng IATF na swab testing sa 7 araw. Kung negatibo sa testing upon arrival sa iba't ibang LGU, kung nasaan ang OFW o ROF, isasagawa na ang testing sa 7 araw. Adrian, ayon kay Cebu Governor Gwen Garcia, nabukas sila sa isang win-win solution. Kaya hindi kayat ng lalawigan ang mga IATF officials na tumango sa imbitasyon ng Provincial Board. Adrian? Maraming salamat, Fem Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Ama na half Pinoy, half Indian sa Ilocos Norte, pinagtapos ang sarili sa pamamagitan ng pamamasada. Ang kanyang kwento hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ika nga ng kasabihan,
Ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Pinatunayan niya ni Winderjit Singh na bagong graduate ng Alternative Learning System, isang tricycle driver sa Batac City, Ilocos Norte, anak ng isang Pinay at isang amang foreigner na kailan may di raw niya nakilala. Nag-graduate po rin po tayo sa elementary, kaya lang ho, hanggang second year high school na lang ho tayo. Kasi tatlong sabay-sabay rin kaming pinag-aaral ng mama ko. Ang pamilya ngayon ni Winderjit ang dahilan upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng edad na 35. Pilit niyang pinagsabay ang pamamasada ng tricycle at pag-aaral. Tuwing naghihintay daw siya ng pasahero, abala siya sa modules. Ang udyok po talaga sa akin yung para makahanap rin po ng gandang trabaho. Si Winderjit ay isang inspirasyon sa ating lahat dahil pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho upang mabuhay ang kanyang pamilya at upang makapagtapos siya sa pag-aaral. Plano ngayon ni Winderjit na mag-enroll ng senior high school dahil hangad daw niya mabigyan ng magandang buhay at matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-araw na pamumuhay ay siya pa rin dapat na piliting maabot. Hindi man daw madali ang biyahe ng buhay, pero sa pagsusumikap, maabot din ang pangarap. Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Halos 7,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa buong bansa ngayong araw ayon sa Department of Health. Bilang ng mga aktibong kaso na sa mahigit 59,000 na. Yan at iba pang COVID-19 updates sa buong Pilipinas, alamin sa report ni Daryl Marie Sarmiento. Sa datos ng Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, umakyat na sa 177,833,450 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa mahigit 3.8 million dito ang mga namatay. Sa Pilipinas, sa pinakahuling tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 1.3 million ang tinamaan ng COVID-19. 59,439 sa mga ito ang aktibong kaso. Nasa mahigit 1.2 million ang bilang ng mga nakarecover at 23,538 ang namatay. Sa NCR, umakyat na sa 519,480 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. 502,788 ang nakarecover at 7,830 na ang namatay. Sa North Central Luzon, umakyat na sa 206,268 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 184,379 ang nakarecover at 6,241 na ang namatay. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 23,199 na ang naitalang COVID-19 case sa Region 1. Nasa 49,961 naman ang tinamaan ng COVID-19 sa Region 2. Habang umabot na sa 94,628 ang tinamaan ng COVID-19 sa Gitnang Luzon. Samantala, nasa 38,480 na ang COVID-19 cases sa Cordillera Administrative Region. Sa South Luzon, umabot na sa 265,560 ang nagpositibo sa COVID-19, 250,732 ang nakarecover at 3,549 na ang namatay. Umakyat na sa 18,491 ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. 16,399 na ang gumaling habang 325 naman ang namatay. Mula sa kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa riyon, 7,776 dito ay sa Camarines Sur, 4,491 sa Albay, 2,609 sa Sorsogon, 1,666 sa Masbate, 1,027 sa Camarines Norte at 611 naman sa Catanduanes. Sa Region 4A o Calabarzon, umabot na sa 233,808 ang tinamaan ng COVID-19, 222,285 ang naitalang gumaling sa sakit, habang 2,981 ang naitalang namatay. Kabilang sa kumpirmadong kaso sa riyon ang 70,596 na kasong naitala sa Cavite, 55,775 sa Rizal, 54,739 sa Laguna, 35,845 naman ang positibo sa Batangas, habang 16,281 sa Quezon. Sa Mimaropa o Region 4B, pumalo na rin sa 13,261 ang nagpositibo sa sakit na COVID-19. 12,048 ang naitalang gumaling na sa sakit, habang 243 naman ang namatay. Kabilang sa COVID-19 cases sa riyon ang 5,311 na kaso sa Palawan, 4,632 sa Oriental Mindoro, 1,694 sa Occidental Mindoro, habang 853 ang kaso sa Romblon at 706 sa Marinduque.
Sa Western Visayas, sumabot na sa 59,545 ang kaso ng COVID-19. 45,601 sa mga ito nakarecover na, samantalang umabot na sa 1,365 ang mga namatay. May 17,190 sa Negros Occidental, 10,255 sa Iloilo Province, 3,808 sa Capiz, 3,474 cases sa probinsya ng Aklan, 2,007 sa Antique, 839 sa Guimaras. May kabuuang 4,993 cases ang naitala sa mga returning OFW, locally stranded individuals at authorized persons outside residence. Ang Bacolod City ay may 12,003 na mga kaso, habang ang Iloilo City naman ay may 9,969 na mga kaso. Sa Central Visayas, umabot na sa 68,087 ang COVID-19 positive cases, pero 6,453 ang aktibo dahil 59,462 ang gumaling. Umabot naman sa 2,172 ang namatay. 16,149 ang tinamaan ng sakit ng COVID-19 sa Cebu Province, 7,531 sa Negros Oriental, 5,786 sa Bohol at 148 ang nagpositibo sa Siquijor. Sa Metro Cebu Cities, 24,965 na ang kabuuang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City. May 6,792 sa Mandawi City, habang ang Lapu-Lapu City naman ay may 6,716 COVID-19 confirmed cases. Sa Eastern Visayas, ayon sa DOH Region 8, umabot na sa 26,420 ang kabuuang bilang ng positibo sa COVID-19, 23,447 ang gumaling na, 2,610 ang aktibo at 363 ang namatay. Sa Mindanao, umabot na sa 131,233 ang confirmed COVID-19 cases, nasa 103,312 ang nakarecover at 4,382 na ang namatay. Sa naturang bilang, 22,773 ang confirmed COVID-19 cases ang naitala sa Zamboanga Peninsula, 19,874 recoveries at 749 ang nasawi. Samantala, 27,251 naman ang confirmed COVID-19 cases sa Northern Mindanao. Nasa 21,127 naman ang gumaling na at 981 ang namatay. Sa Davao Region, umakyat na sa 36,034 ang total confirmed COVID-19 cases, 26,766 ang nakarecover at 1,272 ang namatay. Nagtala naman ng 17,914 confirmed cases ang Soccergen Region, 13,696 recoveries at 508 ang namatay. Sa Caraga, 19,231 na ang confirmed cases, 15,042 recoveries at 576 ang nasawi. At sa BARMM, umabot na sa 8,030 ang confirmed COVID-19 cases, 6,807 ang nakarecover at 296 ang namatay. Kasama si Hans Christian Desierto, Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Para naman sa ating weather update, humina na ang southwest monsoon o hanging habagat. Umiiral na lang ito ngayon sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, humina ang habagat dahil sa ridge ng high pressure area o yung mainit na hangin na nagpapagitna sa dalawang mas mababang pressure areas. Ang resulta, mas mainit na panahon dahil wala masyadong ulap na namumuo. Samantala bukas, Father's Day, may tsansa ng ulan sa Palawan, Mindoro, Western Visayas at buong Mindanao. Asahan din ng ulan sa Central at Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa hapon at gabi dulot ng thunderstorms. Ito
ang Regional TV Weekend News. No face-to-face recognition and graduation sa Region 1 muling ipatutupad ng Department of Education. DepEd 1, sinabing mataas ang passing rate kahit ipinatutupad ang blended learning. Yan ang balitang tinutukan live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Russell? Zen, bagamat hindi pa natatapos ang school year 2020-2021, nasa 99.43% na raw ang naitalang passing rate ng DepEd Region 1. Pero kung may mga estudyanteng siguradong pasado na, may ilang estudyanteng siguradong bagsak naman. Ang paliwanag ng DepEd, alamin sa aking report. Gaya noong nakarang school year, muling pinagbabawal ng Department of Education ang face-to-face graduation and recognition. Gagawin natin virtually. At ito po naman ay naranasan na rin natin sa nakaraang taong pampaaralan. At nakita naman natin na naisagawa ng maayos yung mga virtual graduation. Gaya ng Mangaldan National High School sa Pangasinan. Meron kaming mobile graduation. Ito yung dinistribute namin yung diploma ng mga bata per barangay. Mabilisan, hindi halimbawa na i-distribute yung diploma, alis na agad. Lilimitahan lamang din ang bilang ng kukuha sa bawat araw. Paglilinaw ng DepEd, bawal magsagawa ng house-to-house graduation rites. Ayon sa DepEd Region 1, mataas ang passing rate kahit umiiral ang blended learning ngayong school year. 378,643 ang graduating student mula sa kindergarten, grade 6 at grade 12. 99.43% sa mga ito ang sigurado ng pasado. Pero sa kabila niyan, may mga bagsak din. Yung basis nga po ng parang kakulangan po nila ay yung hindi po sila nakikipag-participate particularly sa submission ng mga modules. Sarado pa rin ang Mangaldan Central School matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang guro. Ayon sa Local Interagency Task Force, patuloy ang contact tracing. Pero dahil sa dami umano ng nakakasalamuhan ng pasyente, medyo natatagalan kami at saka bine-verify din namin mabuti kasi medyo ang dami kasing ganap ng pasyente na yon. Sa tala ng DepEd Region 1, as of June 17, 2021, pumalo na sa 1,055 ang kabuang bilang ng mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Kabilang dito ang teaching at non-teaching staff. 169 sa mga ito ang nananatiling aktibo, 17 na ang namatay at 872 naman ang nakarecover. Tuloy-tuloy pa rin po sir yung pag-aaral po ng mga learners kahit na naka-lockdown po yung isang school sa division office. Kasi nga po ang sistema naman po natin ay modular and likewise online. Zen, ayon sa DepEd Region 1, kung nakakaranas o nakakaramdam ng anumang sintomas sa mga guro, hinihikayat sila na wag na munang magpunta sa mga paaralan para hindi na madagdagan ang kaso ng COVID-19. Magdedepende naman umano sa ilalabas na desisyon ng national government kung itutuloy na ang face-to-face learning classes sa susunod naman na school year 2021-2022. Samantala, nasa 500 ang ibinigay na allocation sa DepEd Region 1 para sa hiring ng karagdagang guro. Zen. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Mga puso, exciting at inspiring episode ang dapat nating abangan bukas sa Rise Up Stronger NCAA Season 96. May report si GMA Regional TV 1 Western Visayas correspondent, Daryl Marie Sarmiento. Kaabang-abang ang episode bukas sa Rise Up Stronger NCAA Season 96. Magtatagisan sa speed kicking competition ang mga NCAA high school athlete. Sino kaya ang mangingibabaw sa kanila? Sasamahan pa rin tayo ni international sportscaster at NCAA Season 96 sports commentator Anton Rojas para sa mainit na tagisan ng student athletes. Siyempre, hindi rin dapat palagpasin ang finals ng Rise Up Stronger Basketball Fun Games playoffs kasama ang inyong paboritong kapuso celebrities at NCAA alumni.
Pero maliban sa exciting sports activities, inspirasyon din ang hatid ng kwento ng isang dating pulot boy na isa na ngayong tennis coach. Tiyak na may inspire sa kwento ni Coach Antonio Kiza ng Mapua University Lawn Tennis Team. Kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, kaya mo. Yan at iba pang exciting happenings sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 bukas 5:05 p.m. dito sa GTV. Samantala, patuloy na manood ng Rise Up Stronger NCAA Season 96 sa GTV. Weekdays sa bago nitong time slot na 3 p.m. simula Lunes, June 21 at may replays pagdating ng 10:50 ng gabi. Patuloy pa rin na mapapanood ito tuwing Sabado 4:30 p.m. at Linggo 5:05 p.m. Tutok na mga kapuso. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Sigawan at lakas ng pagguho ng mga kabahayan sa Benito Soliven Isabela na i-record ng isang residente. Resulta ng inspeksyon ng MGB inilabas na. Tutukan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Tata, kumalis kayo dito na! Di ko kikitaan nun! Kumalis kayo! Di Jai Banger! Ito ang makapanindig balahibong eksena sa kasagsagan ng pagguho ng mga bahay ng mga residente sa Purok Barikir, Barangay Yeban Norte, Benito Soliven Isabela nitong nakaraang linggo. Nung may sumigaw na na tumawag sa amin na bumaba na kami, umalis na kami doon, bumaba na kami. Ayun na sunod-sunod na pumutok ng mga bahay namin. Higit 3 dekada raw na nag-OFW si Nanay Lorna para masuportahan ang pamilya at may patayo ang pangarap na bahay. Under construction pa nga raw ang ibang bahagi, pero sa isang iglap, ito na ang kanyang tahanan. Ang pinapalangin ko na lang, gabayan na lang kami ng Diyos na bumangon ulit kung paano naman kaming mag-umpisa. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, may 4 na uri ng bato na nakita sa lugar. Ang sandstone, siltstone, mudstone at calcareous sandstone, base sa isinagawang acid test. Slumping o isang uri umano ng landslide ang nangyari. Yung slumping po kasi ma'am ay isang rotational slide na kung saan yung pag-rupture po ng lupa ay pa-curve. Anong habang bumababa po yung lupa, ang tendency niya po ay aangat po yung kabilang side ng lupa. Bago 2017, tinatayang 50 kabahayan lamang ang naipatayo sa nasabing purok. Pero ngayon, umabot na raw ng 75 konkretong bahay. Sa klase at kondisyon ng lupa, hindi na raw nito kinaya ang dami ng estruktura. Nagbigay na rin umano ang lokal na pamahalaan ng hollow blocks. May mga ibang nagpaabot na rin ng construction materials, financial na tulong at relief goods. Ang 9 na apektadong pamilya muna ang prioridad na nabigyan. Isa sa ilalim rin umano ng MGB sa inspection ang relocation site upang masigurong ligtas sa anumang landslide. Patuloy rin umano magsasagawa ng pag-aaral ang MGB sa kondisyon ng lupa sa mga katabing lugar. Idineklara ang no-build zone ng Mines and Geosciences Bureau 6 ang bahagi ng Barangay Igmasandig, Valderrama, Antique. Gumuho kasi ang ilang bahagi ng lupa na naging sanhi ng pagkasira ng ilang bahay at infrastruktura. Ayon sa alkalde ng bayan, nagsagawa ng inspeksyon ang MGB6 kasamang PDRRMO Antique at FIVOX. Umabot sa mahigit 200 meters ang haba ng bitak sa lupa mula sa paanan ng bayan hanggang sa tuktok na may lalim na halos 2 metro. Nagmistula umanong ghost barangay ang Barangay Igmasandig dahil nasa 90% ng kabuuang populasyon ng barangay ang inilikas o katumbas ng 85 pamilya o mahigit 285 individual. Nangyari ang pagguho 2 araw matapos ang magnitude 4.8 na lindol sa nasabing bayan. Sa ngayon, naghahanap na ang LGU ng relocation site para sa mga apektadong residente. Ang ako nga problema, kung hindi na ako magkita sa relocation site sa ila, na negosyar ko man ang tag-iya sa mga duta, ako di sila masaylo, pag ginapangabay po nga po ng ibaligya, hindi gini pagbaligya ang mahal. Ang problema sila ni Kapitan, ay kung dito gali ang mga tao, mga saylo sa ibang barangay, di paano ba? O karuluoy man nga, do madula sa mapa. Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.
Tatlong miyembro ng NPA kabilang ang isang menor de edad ang patay sa engkwentro sa Surigao del Sur, habang isang menor de edad na miyembro ng grupo ang narescue sa engkwentro sa Agusan del Sur. Matapos ang engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng grupo sa Barangay Jatogon sa Lianga, Surigao del Sur, natagpuan ang bangkay ng mga miyembro ng NPA na sina Lenny Perez Rivas, 38 anyos, Willie Salinas Rodriguez, 20 anyos, at isang 12 anyos. Nakuha din sa lugar ang isang AK-47 rifle, 2 caliber 45 pistol at ilang kagamitan. Pero bago nito, nakaengkwentro ng militar ang grupong kinabibilangan ng mga nasabing namatay na miyembro sa bayan naman ng Mabuhay sa Prosperidad, Agusan del Sur, kung saan na-rescue ng militar ang isang menor de edad na miyembro ng grupo matapos sumakas ang mga kasamahan nito sa gitna ng engkwentro. Simula June 16, isiinalalim sa mas mahigpit na quarantine protocol ang buong lalawigan ng Negros Oriental. Ganun din ang sitwasyon sa Borongan City sa Eastern Samar. Detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Simula Hunyo 16, itinayo ang 4 na mga quarantine control points sa mga boundaries ng Dumaguete City matapos isailalim ang lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Patuloy na lumolobo ang mga kaso ng COVID-19 sa nasabing probinsya. Inamin ng Pangulo ng Emergency Operations Center sa Dumaguete City, retired General Raylin Donlawas, na kumpiyansa lang ang mga residente kaya tumaas ang mga kaso. Dahil dito, health marshals itinalaga sa iba't ibang mga lugar sa lungsod upang masigurong maipatutupad ang health at safety protocols. Para na sa una mang wala tayo ay nakatutok sa pagpa-implementar. We are just relying on the police who has other functions and duties. Dahil sa sitwasyon sa Dumaguete, nagpadala ng tulong ang Lapu-Lapu City. Nasa syudad ngayon ang Assistant Head ng Lapu-Lapu City Crisis Management Team, Ande Berame, at retired Major General Marlo Salazar, Director ng Office of the Civil Defense sa Region 7. Layunin ng dalawa ang tumulong sa Dumaguete EOC. At dahil pa rin sa lumulobong kaso ng COVID-19 sa mga lalawigan ng Bohol, Negros Oriental at Negros Occidental, simula noong Hunyo 14, ni-require na ng Cebu LGU ang negative RT-PCR test sa mga manggagaling sa nasabing probinsya. Maliban sa RT-PCR test, maaari ring ipresenta ang negatibong resulta ng rapid antigen test sa nakaraang 48 oras na isinagawa sa pinanggalingang lugar. Samantala, sa Region 8 hanggang Hunyo 26, isa sa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Borongan City sa Eastern Samar. Base ito sa inilabas na executive order ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda dahil rin sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Agara namang inihatid ang ayuda sa mga pamilya sa apektadong mga barangay. Mas hinigpitan ng mga pulis ng syudad ang pagman sa border checkpoint, lalo na ang paglabas-masok sa Barangay Bugas. Bawal pumasok ang walang kaukulang dokumento. Kasama si Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Ito ang Regional TV Weekend News. May mga bumalik na naman na pawikan na dati nang na-release sa Clean Energy Park sa Matina Playa, Davao City at nakuhanan pa ng video na nangingitlog. Si Sheila Vergara Rubio ng GMA Regional TV 1 Minute Now para sa detalye. Kuha ito sa 2 hawksbill turtle na nangitlog sa loob ng Clean Energy Park sa Matina Playa, Davao City. Ang isa sa kanila, na-rescue na dati na si Turtle Cleanergy, na bumalik na naman noong June 7 para mangitlog. Siya rin ang nakita at nakuhanan ng video na nangitlog ulit 2 linggo na ang nakakaraan. Pinaniniwala ang pangatlong nest na niya ito. Ang mga hawksbill turtle may interval na 2 linggo sa bawat pangingitlog. Ang isang pawikan naman na nakuhaan ng video na nangitlog, wala pang tag at pinangalanan na ngayong Turtle Hope. Pinaniniwala ang pangalawang beses na itong nangitlog base sa 2 nest na natagpuan. Sa taong ito, 9 na nest na ang natagpuan sa Clean Energy Park.
ang pinakauna sa mga ito nakapag-release na ng 148 hatchlings. Sa ngayon, may mahigit 5,000 hatchlings na ang nai-release sa nasabing park. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa GMA Regional TV. First-time hiker ang 23 anyos na si Liege Francis Montejo at maswerteng ang pinakamataas na bundok sa bansa ang una niyang naakyat. Ngunit sa likod ng adventure na dala ng mountain climbing, bit-bit din ito ang mas mahalagang baon. Ito'y ang naudlot na pangarap ng ama na pumanaw na nung nakaraang taon dahil sa sakit. Labis na ikinalungkot ni Liege ang pagkawala ng ama dahil itinuring niyang best friend ang kanyang daddy. Kaya nang nabigyan ng pagkakataon, sa kakaibang paraan, tinupad ni Liege ang matagal na pangarap ng ama na makasamang anak sa pag-akyat sa Mount Apo. Sa dala nitong larawan, damang-dama ni Liege na magkasama silang mag-ama na tumuntong sa tuktok ng Mount Apo. Amang garbage collector sa Urdaneta City, Pangasinan, umani ng maraming papuri matapos isauring na pulot na halos 200,000 piso na perang aksidenteng naitapon sa basurahan. Kilalanin siya mga kapuso sa ulat ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Larawan ng warang ama ang padre de pamilya na si Reni Corpus ng Barangay Macalong, Urdaneta City, Pangasinan. Sa kabila ng kahirapang pinalalapan ng pandemya, hindi raw siya nasilaw sa tukso ng pera. Nagtatrabaho bilang garbage collector sa lungsod si Rene. Labis siyang hinangaan ngayon dahil sa pagsauli ng 191,000 pesos cash na kanyang nakita habang naghahakot ng basura sa lungsod. Di basura jay nga to truck madam. Nagitak ka 500 nga nakawarabasin. Jaya gamin nga to madam. Di truck. Sakti para buti drum. Hindi raw niya gustong kunin ng perang hindi naman niya pinaghirapan. Agad niya itong dinala sa Urdaneta City LGU at naibalik ng kompleto ang pera sa nagmamay-aring establishmento. Pero paano napunta sa basurahan ang libo-libong pera? Nagsasagawa raw ng general cleaning sa isang establishmento na tumanggi ng mapangalanan nang aksidenteng maitapon ang pera na isinilid sa paper bag. Emosyonal lang ina ni Rene na proud daw sa katapatan ng anak. Tinuturo ko na huwag magnakaw. Pag may napulot kayo, maski konti lang, alam nyo kung sino mang-ari, ibalik nyo. Mas maraming blessings pa po ang darating, ma'am, kaysa yung amount ng money na napulot niya. At tunay nga may mas magandang kapalit ang bawat kabutihang ginawa sa kapwa. Mayroong promotion, of course, from contractual to casual. Kaagad-agad, ma'am, nabigyan po siya ng ganong status na ngayon. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV. Hilig sa mga laruan at talento sa photography pinagsama ng isang sorsoganon. Kung ano ito, alamin sa report ni Catherine Henley ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Isang sorsoganon ang bida dahil sa koleksyon nitong sa mga building blocks. Ayon kay Jason Glina, sinubukan niya lang umano ang pagbili ng mga building blocks at hindi nga kalaunan ay naging hilig na niya ang pagbuo at pangongolekta nito. Ngunit ang hobby sa pangongolekta at pagbuo ng building blocks, ni-level up niya pa nang gawin na rin niyang hobby ang toy photography. 2017 ang simula ni Jason ang hilig sa toy photography. Dito, binibigyan niya ng buhay ang mga laruan na kanyang binuo. Ang mini city na ito, paboritong setting ng kanyang mga litrato at ang kanyang mga obra na isali na rin sa mga international contests. Nung bata pa lang ako, gusto ko gumawa talaga ng mini city para makita ko yung mga may buhay sila doon, kung anong ginagawa nila. At doon ko din po minsan sinushoot yung mga toy photography ko. Ngayong may pandemya kung saan limitado ang lahat ng bagay, maaari umanong gamitin ang panahon upang madagdagan ang kaalaman at husay sa anuman na ating kinahihiligan. Na minsan wala tayong enough na gamit, simpleng camera lang, simpleng mga tools lang, continue to create lamang po kung ano yung magpapasaya sa atin. Ako si Catherine Henry para sa GMA Regional TV. Ngayong araw mga kapuso, inaalala din natin ang 160th birthday ni Dr. Jose Rizal. Naway sa kanyang kaarawan ay alalahanin din ng ating mga tatay na maging bayani rin para sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Dahil bukas mga kapuso ay Father's Day din po. Yes, Adrian, saludo tayo sa ating bayani, lalo na sa ating mga ama. Kaya happy Father's Day sa ating mga papa at tatay.
Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Mga puso, pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel na GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga puso, yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling mga lokal na balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Weekend News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.